lang, Mr. President, saan ka nakakita ng isang housing project ang punto manggagaling sa TPWH? So, nung tanungin ko po yung auditor, sapagkat sila naman dapat nakabantay sa lahat ng proyekto, alam mo ba ako ito na nanggaling sa hindi mo? Alam mo pa rin ba ako na yung titulo na pinagtayuan ng project na yan ay hindi pag-aari ng syudad? Hindi rin po. Wala ba kayo akong pakialam? Dahil kayo po ang security guard ng pera ng gobyerno. Nakikialam po. Kailan po kayo makikialam? Pagka po tapos na ang project. Akala ko baka ako ang COA ay merong preventive measures, action. Ibig mo sabihin ka ako pag natapos ang project, natapos na po talaga ang project. Ngunit ang titulo po ay pag-aari ng mga pribadong mga mamamayan. Nang tanungin ko po siya, sino ang may-ari ng project? Wala pong maisagot. Kaya po itong ang inyong privilege speech, Mr. President, Your Honor, ay salamin lamang ng isang napakalaking anomalya na nagaganap. Okay. Ano dito, Mr. President? Okay, dagdagan natin ng opinion, ano? Medyo dagdagan natin ng opinion. Alam niyo mga kaibigan, mga subscribers, followers, Filipino Guerrilla Forces, mga Pilipino na naniniwala sa katotohanan. Good morning, good afternoon, and good evening. Sana sulok kayo ng daigdig. Siguro doon sa mga nakasubaybay sa akin, ilang beses ko nang binatikos itong COA. Itong COA. Dapat yung COA, mayroon na nagko-COA. Isa sa accomplishment ko na nag-iingay sa social media, yung 4.9 billion. Alam nyo yung 4.9 billion kung hindi ako nag-iingay, tapos na yun. Nasa bulsa na ng mga individual na mga tiwaling Pilipino. Pasensya lang kayo, medyo umuulan ngayon. May lakad pa naman ako. Anyway, sacrifice talaga. Sacrifice tayo. Direct to the point ako. Doon sa COA. Kung sinabi yung apat ang COA na nakausap ko na ng EB pensioner, sorry. Apat na COA ng EB pensioner ang nakausap ko. Ang lagi kong sinasabi sa kanila, sir or ma'am, babae, isang babae, tatlong babae, isang lalaki na kausap ko. Sir or ma'am, alam niyo po, huwag kayong magagalit sa akin. Kasi, direct to the point lang ako, sinasabi ko talaga sa totoo ito. Na ang COA dapat mayroon nagkukuha. Huwag lang kayo magagalit kasi sinasabi ko lang ito. Mayroon isa doon babae yata na o lalaki na palaki ko lalaki nag-react. Bakit naman gano'n ang pagkakuan mo? Kasi nga sa tagal ng COA na may nakikita na kayong anomalya pero wala pa kayong kinakasuhan. So anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, natutolerate nyo ang corruption sa ating bansa. Kaya wala talagang napakahirap. So yung 4.9 billion hinabol ko, ang aking point lang naman doon is to explain why of so many years delay from 2017 until now. Pero itong 2025 na-aksyonan na at lumalakad na rin. Kaya nga lang masaklap dito mga kaibigan, pailan-ilan lang ang naaaprobahan nila. Kisyo kuno busy sila, kisyo kuno
maraming maraming gagawin, kulang ang taong aaksyon. So, gano'n ang nangyari. Tapos, nung ibang issue pass, sabi ng COA, iilan lang po kami, sir. Hindi natin pinag-usapan kung iilan kayo. Di ba may batas tayo na 11.032, ano? Yung is wrongdoing nating business, no? Na kung saan within 15 days dapat natugunan nyo lahat ng kailangang aksyonan, or else you will be answerable. Alam nyo ba yung batas na yun? Sabi niya, yes sir, alam namin. O yung pala eh. Bakit hindi nyo ini-insist sa mga opisina? Because that batas, that Republic Act, is to monitor the corruption and incompetent in the service. Yun yung purpose ng batas. Kaya nga lagi kong memorize ko kasi yung batas eh. Basta batas na kinakailangan memorize natin. Ano? Republic Act 11.032 is doing business. Kasi nga, ang daming kupal sa gobyerno. Okay lang yung kupal, huwag lang nakawin eh. Pero alam niyo sa totoo lang, bago natugunan yung problema na yan, kasi ang COA, talagang mabagal rin. Kaya nga sinabihan ko ang COA, kailangan bantayan rin kayo. Okay. Ang dami kong reklamo yan. Ang dami kong pinagpasahan. Pinarating ko yan kay Bongbong Marcos. Tumangulang daw, sabi ni Martin Araneta. Pinarating ko yan at kinomplain ko sa Anti-Retive Authority. Hanggang sa lang sila sa investigation, pero wala silang power to investigate. No? What I mean, power to properly investigation. Natakot yung Anti-Retive Authority. Ombudsman, ganun rin. Inilapit ko yan. Kitulpo may naglapit 3. Wala rin nangyari. Bakit? Hindi rin kaya ng tulpo. Because wala rin silang mahihita. Kasi yung Tulfo Brothers, I'm sorry Tulfo Brothers, idol ko kayo. Pero because of that politics, nasira na ang inyong mga prinsipyo dahil sa politiko, ano. Nakakasira talaga ang politiko, no. Kasi ang binabalance kasi ninyo diyan, paano maging sympathy, paano niyo maging sympathy ang taong bayan, ang botante. Yun yung objective lagi ninyo eh. Kaya nasisira na kayo. Kaya mahirap talaga pumasok ng politics. Kaya nga ako mahirap eh. Kasi nga, ang point mo dyan is paano mo makuha ang boto. So, gagawa ka na para makuha mong boto. Ano, di ba? So, COA please. Kaya alam mo, mga problema sa ahensya ng gobyerno, yung COA at saka COMELEC, that cause of corruption. Yung COA at saka COMELEC. COA, sabi nga ni Senador-elect Marcolita, dapat silang security sa kaban ng bayan. Pero wala silang ginagawa eh. Isa yan sa tutukan natin yung COA. It's useless. Wala silang napapakulong eh. Wala silang napapaalis sa serbisyo. Paano? Pag nag-iimbestiga, lagi silang invited. Hindi naman ibig sabihin ko sa corruption lang. Yung bang kakaibiganin ng COA para mahiya na rin mag-imbestiga. Yun ang weak point ng mga Pilipino. Sa totoo lang. Yan ang weak point ng Pilipino. Yung pakipagkaibigan. So, mahirap talaga ang COA makapagkaibigan. Security ng kaban ng bayan, pero hindi nila nagagawa. So, yun lang, mga kaibigan. Tama yung sinasabi ni Senador Marcolita. Ang tunay na makabayang
Pilipino. Sana, Senador Marcolita, darating ang panahon, pagkatiwalaan ka ng Pilipino at ikaw ang inaasahan ng Pilipino ngayon. Yun yung you will be the next President of the Republic of the Philippines dahil ikaw ay isang tunay na makabayan. Hindi kita ini-endorse pero may nagsabi nga sa akin na medyo mahirap lapitan. Pero anyway, pero tunay na makabayan siya. Yun yung atin yun. Salamat.